The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." At basahin ko lamang po isang katanungan from Facebook Live. Ang tanong po, mapagpalang araw po ng Panginoon sa mahal na hari at ating butihing priesthood. Ang tanong po niya is, ang sinabi po sa verse na habang buhay nilang makakasama si Satanas, yung binanggit po ng mahal na priest speaker kanina, ibig po bang sabihin na may hangganan po pa ang parusa sa pagkakasala ni Eva at Adan in their second life kahit walang pagsisisi sa kanilang puso? Dahil hindi naman po nila nakain ang tree of life. Maraming salamat po sa paglilinaw, mahal na hari. Pakipasa nga ulit, please. Ang katanungan po, mahal na hari, doon kasi nang sabi po is gusto po niyang magkaroon ng kaliwanagan kung papaano po ba, ang tanong po niya, papaano po bang nakasama ang asawa, mali na po. Tapos na yun. Tapos na yun. Nagran po. Sorry po. Kung sinabi sa verse na habang buhay nilang makakasama si Satanas, kung sila ay nakakain ng tree of life, ibig po bang sabihin na may hangganan po ang kanilang parusa sa pagkakasala ni Eva at Adan in their second life kahit wala pong pagsisisi sa kanilang puso? Dahil hindi naman nila nakain ang tree of life. Yun po ang katanungan ng isang kapatid. Medyo palagado yung tanong eh. Ganito kasi, kung makakasama ba nila habang buhay si Satanas? Habang buhay, hindi naman sila nakakain. Di ba't namatay sila? O hindi nila nakasama ng habang buhay kasi namatay sila eh. Kung nakakain naman, o di mabubuhay sila ng walang hanggan, kasama si Satanas. O ganun lang yung kasimple. Maraming salamat po, mahal na hari. Ang tinukoy po niya kasi is taken from Genesis 2 verse 9. Doon po sa sinabing hindi dapat mabuhay. Opo. Hindi sila dapat makakain. Oo, kasi pag nakakain nga sila, mabubuhay sila forever. Pero away from the alhayam. Dahil may violation sila. So wala sila sa panig ng alhayam, yet mabubuhay sila ng walang hanggan. Kung wala sila sa piling ni alhayam, nasaan sila? Dalawa lang naman yan eh. O di nandun kay Satanas, mabubuhay sila ng walang hanggan sa piling ni Satanas, kaya hindi sila pinayagan na makakain habang may violation. Dapat makakain ka ng tree of life na wala kang violation para mabubuhay ka ng walang hanggan sa piling ng alhayam. Kung kumain ka ng tree of life, mula sa tree of life, may violation ka, mabubuhay ka din ng walang hanggan eh. Pero since may violation ka, hindi sa piling ng alhayam. Kung hindi sa piling ng alhayam, kanino pala? O di sa piling ni Satanas. O yun lang yun ang posibleng mangyari doon. Ay magbabasa naman po ng isang katanungan mula sa ating chat box po. Mapagpalang hapon po mga kapatid, maitatanong lang po sana ako kung pwede po i-define ang holy as uncorrupted para makatulong po ma-differentiate sa pag-explain sa labas dahil ang definition po nila ng holy is specific lang po sa rituals nila. Shalom, maraming salamat po. Ano daw? Hindi ko naintindihan yung tanong. Ulitin ko po. Kung pwede po ba i-define ang holy as uncorrupted para makatulong po sa pag-differentiate, sa pag-explain sa labas dahil ang definition po nila ng holy is specific lang po para sa ritual po nila. Yun po ang katanungan po aming kamahalan. Gaya ng sinabi ko,
nakikigamit lang sila. So ang word na holy is hindi specific lang sa kanila. Although, itong word na holy, maraming question dyan. Kasi daw associated dyan sa ganito, yung Babylonian daw, kasi ang dapat daw is sacred. Pero pag hinanap mo naman ang term na sacred, associated pa rin naman. So ano na lang ang gagamitin natin? Di ba? So sa akin is, yung word na holy, the way we use it is something which is the opposite of evil. Hanggang dun lang tayo. Huwag na natin i-complicate lahat yan. Pag sinabi natin holy, opposite of evil. Yan na lang ang ipakahulugan natin dyan. Wala tayong maisosubstitute na salita para dyan. Either in the Tagalog language or in the English language, wala tayong maipapalit dyan. Pag pinalitan natin yan, eh magiging wala na. Imagine niyo lahat ng word na holy, ipalit nyo sa lahat ng salita sa sa kasulatan na may word na holy, ipalit nyo yung uncorrupted. Tingnan natin kung maintindihan nyo pa ang sentence. Hindi na. It won't help you. Okay, so let us leave it as is. Holy, the opposite of evil. Yun lang yun. Meron lang po akong babasahin din po na katanungan po dito, kamahalan, na pinadala po sa akin directly. Blessed Happy Sabbath po sa inyong lahat. At ang tanong ko po ay ganito. Ang alahayam po ay isang banal sa kabutihan at sa katuwiran lamang. Ngayon, bakit po nagkaroon ng puno ng karunungan sa mabuti at sa masama sa gitna ng hardin? Yan po. Tanong na lang natin sa alahayam. Hindi ko masasagot yan. Bakit naglagay siya doon? Hindi ako alahayam. At ayaw ko magbigay ng kuro-kuro. Dahil ang pag nagbigay ako ng kuro-kuro, magiging dahilan naman ng confusion. So may mga kaalaman na hindi talaga ibinigay sa atin. So we should know our limits. Bakit may kahoy doon? Sagot ko, malay ko. Hindi ako alahayam, hindi ako kasama during the creation, kaya hindi ko ma-explain bakit nagkaroon ng puno na ganire at ganon. At wala rin sinasabi ang alahayam sa akin bakit siya naglagay doon. So I could not answer the question. Ganon lang kasimple. Yada. Basahin ko lamang po ang isang katanungan dito sa chat box. Hinihingi po ang pagkakataon na po namin sa ngayon na dahil andito po ang Mahal Hari, ang kapatid po ay nagtatanong kung ano po ba ang pwedeng may advice nyo kung mayroon na po ba kayong balita regarding po, advice regarding sa Russia and Ukraine situation. Ano po ang may papayo po? No comment muna. No comment muna. The right time, magsasalita ako tungkol dyan. Maraming salamat po, kamahalan. Narinig po ng kapatid. And ito po ba ay, katanungan po, Mahal na Hari, ito po ba ay free will from alahayam o will ng namumuno ng digmaan na sa pamumuno po ni Presidente Putin po? Yun po ang katanungan po na gustong magkaroon din ng kaliwanagan. Everything that is happening between Putin, Russia, China is according to the will. Dahil yan ang sinasabi. Nasa Book of Revelation yan. Balikan nyo lahat. Ang Two Witnesses series ko na pinablish ko 3 years ago, nasagot ko na ang tanong na yan. Balikan nyo yun. Magsimula kayo sa World Territory series. The Two Witnesses series. Panoorin nyo. Masasagot lahat ng tanong ninyo tungkol sa Russia and Ukraine.
Napakahaba kasi mangangailangan ako ng 2 oras hanggang 3 oras para sagutin yan. But as I have said, panoorin yung video, andun na ang sagot niyan. Meron pa tayong isang katanungan, si Smarts, dito sa chat box pa rin. Tanong lang po, yung verse po ba na revealed the kingdom first and seek His righteousness ay patungkol sa mensahero o sa mga tupa? Kasi kapag sinabing seek His righteousness, di ba Pero po sagutin ko kasama- na in advance. Yes Yung po, sige po. choices na ibinigay ay mali. Hindi patungkol sa mensahero, hindi patungkol sa tupa, kundi patungkol yun sa kingdom. Diba? Rebuild the kingdom O kingdom ang subject doon, hindi yung mensahero, hindi ang tupa. Yada. Klarado po, kamahalan. So medyo sa pag-create ng kanyang katanungan po, medyo hindi ganun ka-align po. Then, Maybe may bro, tanong tinatanong po. niya kung concerned ba ang, is it concerning the mensahero? Is it concerning the kawan? My answer is, it concerns everyone. Lahat tayo, kasi hindi lang naman yan ibinigay sa mensahero na i-revive ang kingdom, hanapin ang pagiging makatwiran. Hindi lang naman sa akin iniutos kasi kung sa akin lang yan iniutos, hindi ko na kayo idadamay. Diba? Bakit andyan kayo? Kasi hindi nga lang kayo, kundi it's everyone, lahat. Meron pa pong isa po. Good afternoon po. Tanong ko lang po, yun po bang white horse sa pahayag na hari at nagpatuloy ay tumutukoy po sa inyong pagpapatuloy sa mga No tupang comment. dapat hanapin? No comment. Okay. Mag-obserba kayo para malaman nyo. Ay ko lang po isang katanungan dito. Ang tanong po niya, Malari at ang ating priesthood, ang tanong po ng kapatid is, kailangan bang gumamit tayo ng reverse psychology para madaling matukoy ang mga pain ng kaway upang tayo po na nasa kawan ay makaiwas at sama-sama at makatuwid po tayo ng gawa? Yun po ang tanong po niya. Kailangan po ba natin gumamit ng reverse psychology? Pwede naman gumamit ng reverse psychology and even inverted, parallel, horizontal, diagonal psychology. Walang problema dyan. May isa pong out of topic po, pero hindi ko po alam kung pwede po ito, mahal na hari. Ang isa pong kapatid kasi ay nagtatanong kung dahil po kanina is nag-announce po ang ating Prime Minister at ang ating priest, Mark, ang tinatanong po niya is instead na uuwi po siya, yung pambili po niya ng air ticket ay ibibigay na lamang po for additional fund. Yun po Umuwi ang siya, sis. tanong niya. Umuwi siya. Narinig mo, kapatid, ang katugunan ng mahal na rin. Maraming salamat po, mahal na rin. Proceed. May tanong po lang po ako, yung mga lumabas po ba sa kawan, will po ba nila yun or will ng alahayam? Para matupad po ang nakasulat sa Torah na ihiwalay ang mga damo sa trigo, na isa sa parables ng King Yahushai. Salamat po sa inyong katugunan po. Okay, bago ko sagutin yan, gusto kong balikan yung tanong kanina, yung mga tungkol sa situation na kung pwede yung gagasusin pa uwi is ibibigay lang sa temple. Ito mga kapatid, once in an era, once in a millennium lang ito mangyayari na naandito kayo. Itong event na to. Hindi na po ito mauulit. So,
do your best na makauwi kayo. Ito namang mga challenges ng mga sa financials natin, nagagawa ng paraan yan eh. Just be here. So, sagutin ko yun. Yung mga lumalabas sa kawan, mga nagkukora, will ba ng alahayam o will ng tao? Will ng tao yun. Rebellious. So, nakita lang naman niya ng alahayam in advance. Kaya dinescribe niya na ihihiwalay ang tupa sa kambing. Hiwalay ang damo doon sa trigo. Pero tayo na rin ang sariling kagustuhan na rin ng tao kung siya ay magpapakadamo ba o magpapakatrigo. Kung siya ay magpapakatupa or magpapakakambing. Nasa tao yun. Yun lang po ang sagot ko dyan. Pero, by the way, pahabol. Let me grab this opportunity. May utos ako na lahat ng gustong bumalik, hindi po ipaprocess ngayon. That will be processed after the coronation, which is parang gusto kong baguhin eh. Gusto kong that will be processed after matapos ang temple. Not now. So, yung dalawang bagay na yan, pinag-aaralan ko pa. But definitely, yung mga nagkora noon at gustong bumalik ngayon, definitely hindi kami, the door will remain closed. The door will remain closed. Sarado. Hanggat hindi natatapos ang coronation. That is one thing is sure. I have a clear instruction on that. At sinabi ko na rin na yung mga gustong bumalik, dadaan sa butas ng karayom. Which is ang sabi naman ni Priest Mark, hindi. Dadaan sila sa puwet ng surot. Komedyante yan eh. But what we are trying to say is very stringent. Kung nahirapan kayong bumalik noon, pumasok noon, unang pagkakataon na pumasok kayo, Diyos wala ang dinaanan ninyo, eh hindi na ngayon. Napakahirap bumalik. Napakahirap. Sabi ko nga, sa chance na 100%, 1% lang ang ibinibigay ko dyan sa mga gustong bumalik. Kasi unang-una, questionable na ang inyong loyalty, commitment sa covenant. That question ang pinakamalaking stumbling block. Kailangan patunayan nyo muna na kayo talaga'y committed sa covenant. Kayo talaga'y committed sa kingdom. Kayo nga ay loyal sa kingship. Dahil kung hindi, huwag na tayong magsama-sama. I don't need you. Yan ang sagot ko dyan. Kahit offeran nyo pa ako, ay magdodonate ako ng 5 million. Ilaga mo ang 5 million na yan, iyon na. Higupin mo ang sabaw. I'm not after for hindi nyo ako kayang silawin sa pera. Sa totoo lang. So yung mga gustong bumalik dyan, I'm very sorry, but I am closing the door until further notice. Joshua, don't entertain. Priesthood, do not entertain. Keep the door closed. Masusunod po, Malari. Ako, magandang mapagpalang umaga po. Happy Holy Sabbath po sa lahat ng mga kapatid at gandun po sa ating pong mahal na hari. Matagal na panahon din po narinig natin ang salita po ng ating mahal na hari. Mahal na hari, samantalay ko lang po ang pagkakataon. Ang atin pong gagawin ay malaking ano po ito, malaking bagay na atin pong pagtutulong-tulungan. Ang tanong ko po, yung mga karatig bansa na atin pong masasabing mga kapatid din, mga Hebrew Shemite din, bakit po sila ay hindi po natin kaisa sa paniniwala
At kagaya ng iba, gaya ng Japan, Korea, or even India. Ang ano po ay meron na silang mga inilalatag na tahasang pinagkukontra nila yung dapat sana'y paniniwala din naman nila bilang mga Hebrew Shemite, at bakit talagang tahasang nagkukontra yung kanilang mga sinasabi na mga bagay-bagay, at pilit pang tawag dito, pinapalabas nila na conflict or contradict sa Torah na atin pong pinaniniwalaan. Ano po natin dun, mahal na hari? Ano po ang atin pong comment dyan sa mga bagay na yan? Okay, ang comment ko dyan, wala din namang pinagkaiba sa atin, di ba? Noong hindi pa tayo umere sa YouTube, yung Oferian Heritage Conservatory, anong Yes, pinagkaiba natin sa kanila? Di ba mas malala pa nga tayo eh. Mas malala tayo sa idolatry. Kung ikukumpara mo sa Japan, malala tayo. Sobrang lala natin. Sila doon kahit papaano, ang China sumusunod sa New Moon. Tayo. Diba? Kaya lang, gaya ng sinasabi ko noon, aangat at magniningning ang liwanag mula sa Philadelphia Assembly. We will be the salt and the light. Tayo ang magiging lighthouse niyan. Pag tayo'y nagningning na, doon pa lang yan magigising sa liwanag na dala natin. But as of this time, hindi natin dapat i-compare dahil kung tutusin, mas malala pa tayo ang ating bansa kaysa sa kanila. Noong wala pa ang OHC. Yan lang po, mga kapatid. Okay po. Malari kasi yung ibang mga bansa, gaya particularly ng India, iba yung sinasabi nila, talagang pinapalabas nila talagang totally contradicting doon sa basis natin na pinaniniwalaan na Torah, at iba yung kanilang paniniwala, samantalang ano rin naman sila, Hebrew Shemite. Paano po yun, Malari? Gaya ng sinabi ko, malaking pagbabago ang mangyayari kapag tayo ay nagdingning na. Just wait and see. Babasahin ko naman muli ang katanungan galing sa ating kapatid. Patungkol sa mabuti at masama. Ang katawan po natin ay may dalawang bagay na palaging nagkukontrahan. Ang diwa at ang laman. Ang diwa po natin, gusto niya ay palaging nasa presensya ng alayam para makasunod sa kalooban ng Aba. Pero ang laman naman ay mahina. May mga bagay siyang nagagawa sa sariling gusto, pita ng laman. Ano po ang magandang gawin upang mapag-isa ang dalawang ito? At kung tayo po ba ay magpagpapatira pa sa alahayam upang ihingi ng kapatawaran ang mga pagkukulang na ito, diringgin pa rin po kaya tayo ng Aba. Salamat po sa katugunan. Aming Kristo sa ating kamahalan po. Okay. Ako na ang sasagot niyan. Ang diwa nasa utak. Ang nagpapagalaw ng buong katawan natin hanggang sa kalitliitan na himaymay ay utak. So kung ang nasa utak mo talaga ay tamang diwa, susunod ang laman. Yan ang totoo dyan. Tingnan nyo. Kapag ikaw ay nagkaroon ng brain injury, kung nasaan na andun ang diwa natin, nagkaroon ka ng spinal cord injury, kung saan ang utak natin ay napuputol ang koneksyon papunta doon sa ating laman. Hindi ba't nagiging impotent nga?
So ibig sabihin, ang control mechanism ay nasa diwa. Kung ano ang nasa diwa mo, yun ang nagmamanifest sa laman. Kung ang nasa diwa mo ay puro kalamanan, ay kikibot-kibot talaga ang laman. Pero kung ang laman ng diwa mo ay hindi ganon, ay hindi yan gagalaw. Kung panay pampanood mo ng kung ano-ano dyan, ay talaga namang mapapahama ka ng laman. Dahil na andun sa control center mo, yun eh. So yun ang ginagawa ng katawan mo. So sa practical na sagot dyan, sabi nga nila sa salitang kalsada, ipaligo mo lang yan. Yun. Ligo, ipaligo mo lang yan. Kasi kahit anong gawin mong katutuwad-tuwad dyan, kung habang nagtutuwad ka, iba ang nasa laman ng diwa mo, ay wala, useless yan. Useless yan. Paligo lang yan. Yan ay kung sa isang usapan, sa isang bagay. Yun lang po yun. Ang diwa ang nagpapagalaw ng laman. Ang diwa ang nagkokontrol ng laman. At hindi kailanman ang laman ang nagkontrol ng diwa. So kung malinis ang diwa mo, naaayon doon ang galaw ng iyong laman. Yun lang po yun. Yun ang totoo dyan. Huwag tayong magbubulahan. Kung ikaw ay sexually preoccupied, susunod talaga ang laman. Alisin mo sa isip mo yan. O makita mo. Hindi mo kailangang magtuwad-tuwad para lang maghingi ng tawad. Start sa iyong diwa. Your thought, your mind, your thinking. Because your mind is above your flesh. Your thought is above your flesh. Your spirit is above your flesh. Your spirit, your diwa, should control the flesh. And not the flesh controlling your brain. O yun lang po yun. If your flesh is controlling your brain, ipaligo mo. Maligo ka. O yun lang po yun, mga kapatid. Sorry ha, I'm very practical para makarelate ka at maintindihan. Hindi ako marunong anong tawag dito? Yung pipili ng word na, ano ba yan? Yung subtle. Hindi ako marunong yan. Prangka talaga ako eh. Para maintindihan lang. And that is how I express my idea. Concrete, concise. Simple. Walang maraming paligoy-ligoy. Linisin mo ang isip mo. Linisin ang diwa para ang laman ay susunod. Yun lang po yun. Pag nakakita ka ng tentasyon, pumikit ka. Don't look below the belt. Kung nasaan naman ang katukso-tukso, yun ang gustong-gusto mong titigan. Ay pumikit ka, tumalikod ka. Then cleanse your mind. O pag ganyan lagi ang ginagawa mo, sinesafeguard mo yung sarili mo, hindi mo kailangan magtuwad-tuwad dyan, baka mamaya mamulubi ka sa kasisin offering. Oh, ligo din. Pag medyo nakakaramdam ng lagnat, iligo mo lang yan. Wala na yan. Pagkatapos magkanta-kanta ka dyan, makita mo, lilipas din yan. Ganun lang po yun. Okay? So hindi po solusyon ang katutuwad-tuwad. Hanggat hindi ninyo nililinis ang laman ng isip, useless. Walang saysay ang katutuwad nyo. Kahit mag-offering kayo araw-araw ng oras-oras ng sin offering, useless. So yan po ang komento ko dyan. I'm not pertaining to the to dun sa nagtatanong. Alam ko, yung tanong niya is clarification and not entirely about herself or himself. Okay? So this is nothing personal. This is not only para dun sa nagtanong, kundi para sa lahat ito, yung sinabi ko. Yun lang, back to MC. Itong sa chat box na lang po. Last question na po ito mga kapatid para makapahinga po ating kamahalan.
Ito ako na lang po magbasa po. May kaunting katanungan lang po. Sana ako, Mahal na Ari, bilang isang estudyante, po may na-encounter po kasi akong tanong. Ang katanungan niya na kung ang tao sa mundo ay naggagaling lang sa dalawang lahi, lahi ng woman at serpent, bakit daw po walang tao ngayon na nagwawangis na half tao at serpent? Or siguro ahas to be exact. Sa perspective niya, salamat po sa inyong katugunan po. Kamahalan na kami Okay. po kaya. Hindi sa wala, meron yan. Hindi lang nakikita. Meron. At makikilala mo yan, unang-una yung diwa niyan iba. Ugali niyan iba. Tingnan nyo, buong mundo, sinong mahilig pumatay? O di ba, makikita mo kagad kung sinong serpent? O sinong mahilig lumusob? O di ba, makikita nyo kagad kung sinong serpent? Sinong pumatay sa ating mga ninuno? Di ba, kita nyo kagad sinong serpent? Huwag nyo pong hintayin na makakita kayo ng yung parang sa X-Men na lumalabas, dalawa ang dila, nagbabago shape-shifter. Huwag nyo pong hintayin yun. Dahil may mga tao na hindi talaga makakakita ng ganun. May mga tao naman na nakakakita ng ganun. But I tell you, ako mismo, nakikita ko yung mga mata na matang ahas. Okay? Yan lang po, mga kapatid. Huwag niyo munang hanapin yung skill na yan. Dahil that is a gift. That is a gift. Kanya-kanya, iba-iba ang gift of discernment na binibigay sa bawat isa. But to say na walang taong nagsishift ng ganon, meron po. Ang problema, hindi lahat ng tao ay may kakayahang makita yon. Yun lang, mga kapatid. Maraming salamat po, Mahal na Hari, sa inyong napakaliwanag na kasagutan po at sa katanungan ng ating kapatid. Ngayon po, hihinga na po natin ng blessings mula sa ating kamahalan para sa citizens of the kingdom. Yada, mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung itong mga nakalipas na panahon ako ay hindi pumapasok sa mga meetings sa Zoom. Hindi regular, kung pumasok man ako, ibang pangalan ang ginagamit ko. Ako po ay sobrang abala ngayon. Actually, bukas, supposedly, dapat sana I have to leave somewhere else para maghanap ng mga kahoy na gagamitin natin sa temple. Yung mga sinasabi dyan sa Bible, yung mga juniper. So, yan po ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Yung mga supplies, mga construction materials, budget. Of course, yung personal preparation ko for the coronation. Medyo iwas-iwas muna ako sa tao. You know, medyo iwas-iwas sa mga intriga. Because kailangang mag-subside itong mga pwersa ng mga external adversaries natin. Hanggat nakikita nila ako, walang tigil yan, lalong naglalagablab yan, at apektado kayo. So, para hindi kayo maapektuhan, makapag-focus kayo, I have to seclude muna yung sarili ko to prepare you also. Para may handa nyo rin ang sarili nyo. Makapa nyo ang kalooban nyo
kung paano nyo pangangatawanan ang pagiging citizen of the kingdom. Gusto ko ring ma-develop sa priesthood ang sense of confidence. Gusto kong makita kung paano sila magbe-behave pag wala ako. Kung paano nila i-carry out yung mga responsibilities nila pag wala ako. So, ang hindi ko lang binibitawan is yung construction of the temple, yung Mount Zion. I'm doing a hands-on, inch by inch. Kailangang tingnan ko ano na ang nangyayari. Di man ako pumupunta doon. I seldom go there. Pero sa video sinusubaybayan ko yan. Online. Pati yung mga procurement, purchasing ng mga gamit. I have to look into that. Then of course, I have to prepare also my family. So maraming kailangang asikasuhin. So ngayon, hinihiling ko lang sa inyo ang inyong suporta sa lahat ng aspeto. Material, espiritual. Ibuhos niya na ang kaya niyong ibuhos para hindi ma-delay ang ating mga targeted events. Sa mga gustong umuwi, I encourage you. Gawan nyo ng paraan makauwi kayo. If you have ticket, okay na yan, coordinate with the right persons. Then, yung mga hindi pa nakakabili ng ticket, kagaya ng kanina, instead na ipapamasahe niya is ibibigay niya lang sa temple, di na siya uuwi, I encourage you to come home. Kasi yung usaping financial funding is nagagawan po natin ng paraan yan. There are so many ways. At sa dinami-dami ng mga kasama natin sa kawan na may kakayahan namang magbigay din, hindi masyadong apektado yung sasabi nyo hindi nyo ibibigay muna kasi ipapamasahin nyo makauwi. So I want you to come home. Because this is only once in a lifetime, in your lifetime, in our lifetime, na magkakaroon ng ganito. Then, something will happen. I could, actually, ilan lang ang kwentuhan ko ng panaginip ko na to, pero I'm still interpreting it, actually. It is quite similar doon sa ano sa vision ni Peter, pero I'm trying to decipher the meaning. Ngayon, sa akin lang, do what you can para makapunta.